naririnig mo ang tunog ng kampanilya, ano ang naiisip mo? Mga simbahan? Wind chimes? O ang kwelyo ng iyong alagang hayop? Sa kwento ngayon, ang pamilyar na tunog na ito ay hindi isang nakaaaliw na melodiya, kundi isang babala ng paparating na kapahamakan. Noong June 2019, isang babae na nagngangalang Isabel ang handa nang umuwi sa probinsya para makasama ang pamilya niya. Katatapos lang ng mga klase niya bilang isang first-year college student. Sa isang maliit na bayan sila nakatira at napalilibutan ito ng mga malalawak na kagubatan. Lumaki si Isabel sa bayan na ito at nakahiligan na niya ang mag-hike at tumambay sa kagubatan kahit na mag-isa lang o kasama ang kanyang pamilya. Alam niya ang lahat ng pasikot-sikot sa gubat na ito. Ang pinakapaborito niyang lugar na pasyalan ay ang isang lawa na nasa gitna ng kagubatan. Hindi ito gaanong kalakihan pero maganda at mapayapa doon, kaya palagi niya itong pinupuntahan tuwing umuuwi siya ng probinsya. Para makapunta siya doon, kailangan niyang sumakay ng tricycle hanggang sa dulo ng daan. Walang mga signage doon pero may daanan papasok sa kagubatan na kakaunti lang ang nakakaalam. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, ay makikita na niya agad ang batis at doon, naglalakad siya sa tabi ng batis, sinusundan niya lang ang agos nito. Hindi madali ang daan patungo sa lawa. Maraming malalaking bato at puno na kailangan niyang daanan. Pero isa rin ito sa paboritong parte ng pamamasyal ni Isabel. Na-enjoy niya ang paglalakad at ang mga view. Sa tansya ni Isabel ay aabot siya ng 2 oras ang paglalakad papunta sa lawa. Kaya nitong bakasyon na to, excited na si Isabel na puntahan agad ang lawa. Pagdating niya sa bahay matapos ang kumustahan ng pamilya, ay napagdesisyonan agad ni Isabel na mag-hike papunta sa lawa. Pumara agad siya ng tricycle. Bumaba siya sa dulo ng kalsada at sinimulan ang mahabang paglalakad. Pero makalipas ang 30 minuto ng paglalakad, sa panahong ito ay sinusundan na niya ang batis. May narinig siya sa malayo na isang tunog ng kampanilya. Napahinto siya nung narinig niya iyon. Alam niya na walang pumupunta sa lugar na ito maliban sa kanya at ang kanyang pamilya. Di rin siya sigurado at naisip niya na baka guni-guni niya lang yun. Pero maya-maya, naririnig niya ulit ang kampanilya. Sa pagkakataong ito, ang tunog ng kampanilya ay hindi pantay. Tuloy-tuloy ito ngunit parang pabugso-bugso na para bang may humahawak ng kampanilya. Inisip niya na lang sa sarili niya, may aso kaya na naligaw sa unahan at may kampanilya sa kwelyo nito? Baka yun lang ang naririnig ko. Nakaupo siya doon, pinapakinggan ang pabugso-bugsong tunog ng kampanilya. Iniisip niya, napakalakas naman ang tunog na yon para maging maliit na kampanilya sa kwelyo ng isang alagang hayop. Maraming senaryo ang pumapasok sa isip niya, pero hindi siya nababahala tungkol sa kampanilya. Sa katunayan, medyo interesado pa nga siya at mukhang nagmumula ang tunog ng kampanilya sa direksyong tinatahak niya. Nagpasya na siyang magpatuloy sa paglalakad at umaasang makita kung ano man ang sanhi ng tunog ng kampanilya. Patuloy na nakikinig si Isabel sa tunog ng kampanilya at iniisip kung ano kaya iyon. Pagkalipas ng 5 minuto ng paglalakad, bigla na lang huminto ang tunog ng kampanilya. Tahimik na ito. Wala nang marinig. Napahinto ulit si Isabel. Inaasahan niya na tutunog ulit ang kampanilya pero wala. Ang naririnig niya lang ay ang mga tunog ng kalikasan. Hindi naman talaga siya nag-aalala tungkol dito. Iniisip niya na may paliwanag naman siguro para doon. Kaya't napangiti siya at nagpatuloy sa paglalakad. Ibinalik niya ang atensyon niya sa pag-hike. Pagkatapos siya maglakad ng mga 10 hanggang 15 minuto, nakita niya sa unahan sa kaliwang bahagi ng batis ang isang bangkay na nakahiga sa lupa. Hindi niya talaga alam kung ano iyon. Pero habang papalapit siya, napagtanto niyang isang pusa pala ang nakahiga sa lupa. At wala itong ulo.
Alam ni Isabel na siyempre, maraming ligaw na hayop sa paligid. Kaya't hindi kakaiba na makita ang katawan ng isang patay na hayop mula sa pag-atake ng ibang hayop. Pero ang talagang nakatawag pansin kay Isabel ay ang sugat sa leeg ng pusa na sobrang linis, pantay. Parang ang ulo nito ay tinanggal ng maingat gamit ang napakatalas na kutsilyo. Parang hindi ito gawa ng ibang hayop kasi makikita sana ang bakas ng mga ngipin nito sa sugat. At isa pa, di niya nakikita ang ulo nito sa paligid. Buo pa rin ang katawan ng pusa. So kung sino man o ano man ang gumawa nito ay walang planong kainin ang pusa. Nakatayo si Isabel sa ibabaw ng pusa. Ineksamin nito. Napansin niyang wala itong amoy. Karaniwang kasi kapag namatay ang hayop, nagkakaroon agad ng amoy. Bahagi ito ng proseso ng pagkabulok. Kaya't kung walang amoy, nangangahulugan ito kay Isabel na marahil ang pusa ay pinatay kamakailan lamang. Nang bagyang tinapik ni Isabel ang katawan ng pusa gamit ang kanyang paa, napagtanto niyang medyo malambot pa ang katawan nito kaya't hindi pa nagaganap ang rigor mortis. Ang rigor mortis ay isa pang bahagi ng proseso ng pagkabulok kung saan ang katawan ng bangkay ay tumitigas at nangyayari ito sa medyo maikling panahon pagkatapos ng kamatayan. Kaya't habang nare-realize ni Isabel na ang pusa ay kamakailan lamang namatay, naisip niya na lamang ang sino man o anumang pumatay sa pusa ay maaaring nasa malapit lang. Hindi maiwasin ni Isabel na iugnay ang patay na pusa sa kampanilyang kanyang narinig kanina. Dahil ang tunog ng kampanilya ay nanggagaling mula sa parehong lugar kung saan natagpuan ang patay na pusa. Napalingon agad si Isabel. Tinitingnan niya ang mga puno at nagbabakasakali siya na may tao o sino man na maaaring makapagpaliwanag kung ano ang nangyari, pero wala siyang nakita. Nagsimula siya magpanik ng kaunti, pero pinigilan niya ang sarili at naisip niya na matagal na akong pumupunta sa kagubatang na ito at hindi pa ako nakakita ng ibang tao o nakatagpo ng isang mabangis na hayop. Kaya wala ako dapat na ipag-alala. Kaya iniwan na niya ang patay na pusa at patuloy siyang sa paglalakad. Hanggang narating niya na ang lawa. Nagpahinga siya ng ilang minuto. Doon ay in-enjoy niya ang view ng lugar. Makalipas ang isang oras, naisipan ni Isabel na bumalik na. Nadaanan niya ulit ang patay na pusa hanggang umabot siya sa daan kung saan sumakay siya ulit ng tricycle pauwi ng bahay. Makalipas ang isang linggo, naisipan ni Isabel na bumalik ulit sa paborito niyang lugar. Pero sa pagkakataong ito, narating niya ang dulo ng daan ng 3:00 na ng hapon. Ibig sabihin, kakaunti na lang ang oras niya para ma-enjoy ang lawa. Kasi aabutan siya ng dilim kung magtatagal siya doon. Kaya't binilisan ni Isabel ang paglalakad. Nung nakarating na siya sa tabi ng batis, ay bigla niyang narinig ang kulog sa malayo. Tumingala siya sa langit sa pag-ita ng mga puno at nakita niya nagsisimula ng dumilim ang kalangitan. Mga ilang oras pa bago lumubog ang araw, pero sa tunog ng kulog at sa madilim na kalangitan, alam niyang paparating na ang isang malakas na ulan. Gayunpaman, desidido siyang makarating sa lawa. Sa halip na bumalik at sabihing babalik na lang ako sa ibang araw, ay nagsimula siyang tumakbo ng mabilis sa tabi ng batis para makarating doon sa lalong madaling panahon. Pero halos agad-agad, habang tumatakbo siya, nagsimulang bumagsak ang patak ng ulan. At nang madaanan niya ang bangkay ng pusa sa lupa, hindi pa rin ito nagagalaw. Lumalakas na ang buhos ng ulan, pero nagpatuloy pa rin si Isabel. May 20 minuto pa siya bago makarating sa lawa nung bigla siyang huminto at tumingin sa kanyang relo. Nakita niyang pasado 5:00 na. Bumabagabag sa kanya na kung babalik siya ay aabuti ng mahigit 1 oras para makarating sa sakayan ng tricycle. Palubog na ang araw ng 6:00. Batid niya na kailangan niya maglakad sa kagubatan sa gabi at kung makarating sa lawa at pauwi pa ay aabutin ng higit sa 1 oras. Kumpiyansa siya sa sarili na magagawa niya iyon, pero malakas din ang ulan at giniginaw na siya. Kung maligaw man siya, tiyak na mas delikado na ang kanyang sitwasyon.
Sa huli, nagpasya siya na kahit gustong gusto niya magpatuloy, kailangan na niyang bumalik. Kaya't lumiko siya pabalik at naglakad sa tabi ng ilog. Hindi niya masyadong nakikita ang dinadaanan niya dahil sa dilim. Nakiyuko na lang siya sa lupa habang naglalakad para hindi siya matisod. Humahakbang siya sa mga bato, sa mga madudulas na lugar, at gusto niyang tiyakin na matibay ang kanyang tinatapakan, kaya't patuloy siya sa kapagyuko. Ang ulan ay bumuhos ng napakalakas sa paligid niya. Makalipas ang 15 minuto, bigla na lang may tumama sa itaas ng kanyang ulo. Sinubukan niyang ilagan ito at itinaas niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang muka para protektahan ang sarili. Nung tiningnan niya kung ano ang tumama sa kanya, nakita niya ang pusa na walang ulo na nakasabit sa may sanga. Ang ulo ng pusa ay tinahi sa harapan ng mga paa nito. Kaya tinitingnan niya ang pusa na nakasabit mula sa isang lubid. Nabitbit ang sarili nitong ulo. Halos masuka siya sa nakita. Pagkatapos ay nagsimula niyang pagpagan ng kanyang buhok kung saan tumama ang bangkay. Dahil baka may mga likido mula sa pagkabulok na dumapo sa kanya. At bigla niyang naisip ang isang bagay na talagang nakakakilabot. Sino man ang nagbitin sa pusa sa puno at nagtahi sa ulo nito sa paa ay ginawa iyon sa nakaraang 30 minuto lamang. Dahil ang 30 minuto bago yun, habang papunta siya, ay naaalala niyang nadaanan niya pa ang bangkay ng pusa sa lupa. Nakita niya ito at hindi pa ito nagagalaw mula sa kinalalagyan nito noong nakarang linggo nang una niya itong makita. At ngayon, ang pusa ay nakabiti na sa puno. Naisip niya na kung sino man ang gumawa nito ay siguradong nasa malapit lang siya. Sa puntong ito, nagsisimula na talagang dumingin. Kasabay nito ang malakas na pagbuhos ng ulan. Lingon ng lingon si Isabel. Tinitingnan niya lahat ng direksyon para makita kung sino ang gumawa nito. Pero ang tanging nakikita niya ay ang madilim na kagubatan. Alam niyang may isang oras pa siya kung tatakbo siya pabalik sa may sakayan ng tricycle. Pero pinigilan niya ang sarili at naisip na kailangan na niyang umalis pero kailangan niyang maglakad. Dahil kung hindi, tiyak na maliligaw siya. Nagsimula ulit siyang maglakad sa tabi ng sapa at pagkalampas niya sa bangkay, naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang balahibo sa likod ng kanyang leeg. Nakarinig siya ng galaw sa likod. Hindi niya alam kung ano yun, pero hindi niya ito magawang lingunin dahil sa takot. Tumatakbo siya papalayo sa pusa at sa kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Masyadong mapabilis ang kanyang takbo, kaya nakaramdam agad siya ng pagkapagod. Nang dahil sa pagod, ay naglakad na lamang si Isabel nang hindi nililingon ang kanyang likuran dahil sa takot sa kung ano ang makikita niya. Maya-maya pa ay narinig niya ang kampanilya. Ang tunog ng kampanilya noong nakaraang linggo. Nagsimula na siya magpanik. Kinikilabutan na siya at natatakot sa mga nangyayari. Palubog na ang araw. Meron isang tao o hayop o kung anuman na nagpiti ng patay na pusa sa likod niya. At malamang pinapanood siya nito ngayon. Kahit na halos hindi na siya makahinga sa sobrang pagod, ay patuloy pa rin siya sa paglalakad. At habang nadadapa-dapa at natitisod siya sa mga bato, dahil hindi na talaga siya tumitingin sa dinadaanan niya sa paligid, ay narinig niyang muli ang tunog ng kampanilya at ang paggalaw sa likod nito. Hinugot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at habang tumatakbo, tinatawagan niya ang kanyang ama. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tenga. Umiiyak. Hingal na hingal. Halos hindi na siya makahinga. Sinagot ng kanyang ama ang tawag at nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang boses nito. Hindi niya magawang makapagsalita nung una, kaya't nagsimula na lamang siyang umiyak, humagulgol at nagmamakaawa. "Tay, pumunta ka na dito sa kagubatan," wika niya. "May humahabol sa akin. Hindi ko siya makita." Ang ama niya sa kabilang linya ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Pero naririnig niya ang matinding takot sa boses ng kanyang anak. Kaya't hindi na siya nagtanong ng kung ano pa. Sinabi niya na lamang, "Huwag mong ibababa ang tawag. Pupuntahan na kita ngayon." Kaya't kasama ang nanay ni Isabel, nagmadali silang pumara ng tricycle
at bumaba sa dulong daan at nagsimulang tumakbo papasok ng gubat. Habang tumatakbo sila papasok ng kagubatan, naririnig nila mula sa malayo ang tunog ng kampanilya. Naririnig nila ang sigaw ni Isabel sa telepono at nagmamakaawa siya na pumasok sila sa kagubatan at iligtas siya. Samantala, si Isabel na malayo pa sa kagubatan ay nasa 10-15 minuto pa sa kanyang mga magulang. Halos hindi na siya makatakbo sa puntong ito. Pagod na siya. Habang papalapit siya sa kanyang mga magulang, ang palipat-lipat na tunog ng kampanilya ay lalong lumalakas. Papalapit sa kanya ang tunog. Naririnig din niya ang mga nababaling sanga sa likod niya hanggang sa napagtanto niya na napakalapit na ng tunog sa kanya. Nawala na siya ng pag-asa at huminto na lang. Malayo pa siya sa kanyang mga magulang at malamang hindi na siya makatatakas pa sa humahabol sa kanya. Kaya dahan-dahan siyang lumingon. Tinitingnan niya ang isang maliit na patag at dahil patag ito, may kakaunting liwanag na nanggagaling sa buwan. Sa una wala siyang nakita at nang walang ano-ano, isang matangkad na anino ang lumabas. At sa pagpasok nito, nakita niya ang kampanilya sa baywang nito. Sa bawat takbang ng nilalang ay siya rin ang pagtunog ng kampanilya. Habang tinitingnan ni Isabel ito, parang bumabagal ang oras. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa harapan. Hindi niya alam kung ano ang nakikita niya. Ang alam lang niya kung ano man at sino ito ay direktang papunta na ito sa kanya. Biglang nakaramdam si Isabel ng hindi kapanipaniwalang adrenaline rush. Parang ang katawan niya ay otomatikong kumikilos para maligtas ang sarili nito. Kaya't agad siyang tumalikod at nagsimulang tumakbo ng mas mabilis. Habang tumatakbo siya, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kampanilya na ngayon ay alam niyang kumakatawan sa bawat takbang ng nilalang na iyon. Ang tunog ng kampanilya ay lalong bumibilis, lumalakas, at alam niyang nasa likod niya ito at hinahabol siya. Sinimulan niyang magsinungaling at sumigaw ng malakas na may pulis na mapalapit sa kanya. Pero anuman ang nasa likod niya, hindi ito naapektuhan. Samantala, nakapasok na ang kanyang mga magulang sa loob ng kagubatan. Naririnig nila ang kanyang anak na sumisigaw. Naririnig nila ang tunog ng kampanilya na lalong lumalakas. Nagsimula silang tumakbo patungo doon at makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang kanyang anak na palabas mula sa kagubatan. Agad niyang pinuntahan ang anak at tumakbo pabalik sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang asawa. Pagdating nila doon ay mabilis silang umalis palabas ng kagubatan, pabalik sa paradahan ng tricycle. Lahat sila ay umiiyak. Hindi nila maipaliwanag ang nangyari. Sinusubukan ni Isabel na ilarawan ito pero hindi niya magawa. Ang mga magulang niya na nasa telepono habang naririnig ang kanilang anak na sumisigaw ay patuloy na sinasabi sa isa't isa, "Naririnig ko ang kampanilya." Ang tunog ng kampanilya ang nagpapaalala sa kanila ng kinatatakutang maaaring manakit sa kanilang anak. Nagpunta agad sila sa istasyon ng pulis at nag-file sila ng report. Kinabukasan, pinuntahan ng mga pulis ang lugar na sinasabi ni Isabel kung saan niya nakita ang nilalang pero wala na silang nakita. Kinuwento rin ni Isabel sa mga pulis ang pusa na nakatali sa puno, hawak ang ulo nito pero hindi rin nila ito magawang makita. Ang tanging kakaiba lang na nakita ng mga pulis ay ang isang t-shirt na nakatupi ng maayos at nakalagay sa ilalim ng isang bato. Wala silang ideya kung anong ibig sabihin nito. Sinabihan na lamang sila ng mga pulis na baka may siraulong nakatira sa kagubatan at tinatakot lamang sila nito. Pero hindi kumbinsido si Isabel. Alam niya ang nakita niya. At kung hindi pa dahil sa tatay niya, ay malamang patay na siya ngayon. Pagkatapos ng pangyayaring ito ay wala silang nakita na kakaiba sa kagubatan. Halos wala na ding pumupunta doon. Pero sigurado si Isabel na kung ano o sino man ang nakita niya ay nasa kagubatan pa rin iyon.
Kung nagustuhan ninyo ang kwento na to, mag-click lang dito para mapakinggan yung iba pa naming kwento.